Ang talimhaga tungkol sa tusong katiwala. Ang mayaman at si Lazaro. Sinabi rin ni Jesus sa kanyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Nawika ng katiwala sa sarili, aalisin ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa, nahihiya naman akong magpalimos. Isa-isa niya ngayong tinawag ang may utang sa kanya. Panginoon, tinanong niya ang una, gaano ang utang mo sa akin, Panginoon? Kaya ipinatawag niya at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian, pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Alam ko na ang aking gagawin, maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Sumagot ito, 100 tapayan langis po, heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, mapukat gawin mong 50, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ikaw gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kaban trigo po, heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Wika niya, isulat mo 80. Sa pangalan ng Ama at ng ating Panginoon Hesukristo at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may lalang ng langit at lupa, purihin ka, Panginoong Yahweh, ng buong puso ko at kaluluwa. Purihin amang Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Purihin Espiritu Santo, pagkat siya ay mabuti. Purihin Hesukristo, pagkat siya ay mabuti. Purihin amang Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Purihin Espiritu Santo, pagkat siya ay mabuti. Purihin Hesukristo, pagkat siya ay mabuti. Purihin amang Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Pinupuri ko po ang inyong puso, isip, karunungan. Banal na Espiritu, banal na kapangyarihan. Malinis na pangalan, malinis na kalooban, at sa walang hanggang ninyong kadakilaan. Ama, maghari nawa ang kapayapaan, kasaganahan, pagmamahalan, pagbibigayan, pagmamalasakit,
pag-ibig at katarungan. Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may lalang ng langit at lupa, dagat at lahat ng mga nakikita natin at pati ang ating buhay, mga isdang naglalakihan sa karagatan, mga hayop na kinakain sa kalupaan, mga gulay at prutas na nagbibigay sa atin ng kalakasan, mga puno at halamang gamot na ginawa ng Diyos, tinitimpla ito ng parmasyotika upang ipamahagi sa lahat na may karamdaman dito sa bayang Pilipinas at maging sa buong sanlibutan. O kay buti mo, Panginoong Yahweh, marapat lamang na kayi pasalamatan, kilalanin, paglingkuran, at sambahin sa pangalan ng Ama at ng ating Panginoon Hesukristo at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Maraming salamat po, Ama, sa magandang umaga. Maraming salamat po, Ama, sa lahat ng biyaya na pinagkakalob niyo sa amin sa araw-araw dito sa bayang Pilipinas. Sa bayang Marilao, Mekawayan, Ilocos, Mindanao, Mindoro, Bicol, Metro Manila, at sa buong karatig, Pook, sulok at gitna ng Pilipinas. Maraming salamat po, Ama, sa aming mahal na Pangulo na si Bongbong Marcos, 10 ng kanyang mga mahal sa buhay, si Ginang Imelda Romualdez Marcos, at ang anak ni Pangulong Bongbong na si Simon, si Andrew, si Vincent. Pagkalooban niyo po sila ng karunungan at ang kanilang dalawang kapatid na babae na si Irene at si Amy, at ang kanilang mga anak, patuloy niyo po silang ingatan at ilayo sa masamang karamdaman at ilayo sa kapahamakan. At maghari nawa, Ama, ang kapayapaan, pag-ibig at katarungan. Banal na Espiritu, Amang Yahweh, Panginoon Hesukristo, mahal na mahal po namin kayo. Kayo ang aming Panginoon at Diyos, ang maghahari sa bayang Pilipinas. Salamat po, Ama, sa maganda ninyong kalooban at sa walang hanggang ninyong pag-ibig at pag-iingat sa amin. Salamat po. Amen. Sa umagang ito, ako'y mananalangin sa bayang Pilipinas. Samahan niyo po ako, Panginoon Hesukristo. Ama ko, Banal na Espiritu, na maghari nawa ang kapayapaan, kasaganahan, pagmamahalan, pagbibigayan, pagmamalasakit, pag-ibig at katarungan. Tayo ay umuko at tayo'y manalangin. Damahin natin ang mensahe ng panalangin ng Ama namin. Gawin natin ito sa araw-araw sa ating sarili kung tayo'y nag-iisa
upang ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa inyo, sa atin, ay maging ganap at maayon sa kanyang kalooban. Tara na, tayo'y manalangin. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine in the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Orin Espiritu Santo, pagkat siya ay mabuti. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine in the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Purihin Heso Kristo, pagkat siya ay mabuti. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine in the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Purihin Amang Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine in the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Purihin Espiritu Santo, pagkat siya ay mabuti. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil.
14 in the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Purihin Heso Kristo, pagkat siya ay mabuti. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine in the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Purihin Amang Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine in the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Purihin Amang Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Purihin Espiritu Santo, pagkat siya ay mabuti. Maraming salamat po, Ama, sa panalangin na may pasasalamat. Maraming salamat po, Ama, sa walang hanggang ninyong tipan sa akin. Maraming salamat po, Ama, sa karunungan, sa kalakasan, sa kagalingan, at sa lahat ng mga biyaya na pinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Sa aking mga mahal sa buhay, sa aking mga mahal na kaibigan, sa aking mga apo, si Riley, si Jared, si Jao, si Rowlen, Duarlen, Maria Ralen, si Elenita, at ang inyong lingkod, at sa aking mga mahal na kapatid na si Ate Gloria, Ate Coring, Ate Leti, si Reynaldo, at sa aking mga pamangkin, at sa aking mga pininsan. Sana'y makita nyo ang gawain ito para naman kayo ay makasamba sa ating Diyos na dakila sa lahat, na lumalang ng langit at lupa, dagat at lahat ng mga nakikita natin. At sa ating mahal na Pangulo na si Bongbong Marcos, binabakuran ko siya ng baluti ng kaliwanagan, baluti ng karunungan,
baluti ng kalinisan ng puso at marunong magpakumbaba anuman ang sabihin ng kanyang mga kaaway o ang naiinggit sa kanya. Patuloy lamang niya ito. Patuloy lamang siyang tahimik at marunong siyang magmahal sa kapwa. Maghari nawa ang mga kapayapaan sa bayang Pilipinas at sa mga namumuno sa gobyerno at sa mga taong labas at sa mga baryo-baryo ng mga kapitan at sa mga bayan-bayan na mayor, vice mayor, mga konselor, GMC, hangad ko ang iyong tagumpay at ang iyong vice na si Amador at ang iyong mga konsehal. Hangad ko ang inyong panalo, ang inyong tagumpay. Ang lahat ng mga bagay sa Diyos natin ialay. Siya lamang ang nakakakita kung tayo ba'y tapat na ating gagampanan ang mga bagay na sa ating hinaharap. Kaya Pangulong Bongbong, maghari nawa ang kapayapaan sa bayang Pilipinas, kasaganahan, pag-ibig at katarungan mula ngayon at magpakailanman. Pinupuri ko po ang inyong puso, isip, karunungan, banal na espiritu, banal na kapangyarihan, malinis na pangalan, malinis na kalooban, at sa walang hanggang ninyong kadakilaan. Mapuspos nawa tayo ng habag at kapayapaan at pagkalinga ng ating Amang si Yahweh at ang ating banal na espiritu at ang ating Panginoon Hesukristo. Siya ang ating Panginoon at Diyos na maghahari dito sa bayang Pilipinas. Salamat po Ama sa maganda ninyong kalooban at kung kami ay sumakabilang buhay, narito ang kanyang banal na salita, ang mabuting balita ng ating Panginoon Hesukristo. The Bible, ang karunungan ng Diyos, ang siyang nagbibigay liwanag sa mga taong nadimlan ng maling pagkilala sa dakilang lumikha. Sambahin natin ang ating banal na espiritu, ang ating Ama ko, at ang ating Panginoon Hesukristo sa pangalan, espiritu at katotohanan. Sa umagang ito, Ama, pangunahan niyo nawa ako ng inyong karunungan. Huwag ang aking kalooban ng masunod, kundi ang kalooban niyo lamang. Aming Amang nasa langit. Tayo ay makinig sa nagsasalita upang lumawak ang ating kaalaman at kaayusan sa paglapit sa ating dakilang lumikha. Tayo'y mamuhay na may pagkilala sa Kanya upang tayo'y maging ganap at maayon ang ating kalooban sa ating Diyos na buhay, na ating Amang si Yahweh,
ang lumalang ng langit at lupa. Ang may pandinig ay makinig. Ang talimhaga tungkol sa tusong katiwala. Ang mayaman at si Lazaro. Ang may pandinig ay makinig. Sinabi rin ni Jesus sa kanyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Nawika ng katiwala sa sarili, aalisin na ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa, nahihiya naman akong magpalimos. Isa-isa niya ngayon tinawag ang may utang sa kanya, Panginoon. Tinanong niya ang una, gaano ang utang mo sa akin, Panginoon? Kaya't ipinatawag niya at tinanong, ano ba't itong naririnig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian, pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Sumagot ito, 100 tapayan langis po, heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang, dali, maupukat gawin mong 50, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ikaw gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang, wika niya, isulat mo, 80. At nagpatuloy si Jesus ng pagsasalita, kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutan ito. Maubos man ito'y may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggang. Kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutan ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? Pinuri ng Panginoon ang mandarayang katiwala dahil sa katalinuhan ipinamalas nito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa makadiyos. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo na talaga para sa inyo? Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Kaya sinabi niya sa kanila, kayo ang nagpapanggap ng mga matuwid sa harapan ng mga tao. Ngunit nasasaliksik ng Diyos ang inyong mga puso, sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Magaan pang magparam ang langit at ang lupa kaysa mawala ng bisa ang kalit-liitang bahagi ng kautusan. Narinig ito ng mga Pariseo at nilibak nila si Jesus, sapagkat sakim sila sa salapi. Ang kautusan ni Moises at ang sinulat ng mga propeta ay hanggang kay Juan Bautista. Buhat noon, ipinangangaral ang mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos.
at bawat isa'y sapilitang pumapasok dito. Ang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangaluya. At ang nag-aasawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangaluya rin. May isang mayaman na nagdaramit ng mamahalin at sagana-sagana sa pagkain araw-araw, upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman, at doon nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro. At may isa namang pulubing nagngangalan Lazaro, tatad ng sugat, na nakadupasay sa may pintuan ng mayaman. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. At sumigaw siya, "Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin, utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa. At si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan, ngunit ngayon inaaliw siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa." At sinabi ng mayaman, "Kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanhik ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon." Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang narini ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparini o makaparito. Sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki, paparoonin nga ninyo siya upang babalaan sila, at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya, ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Ang wika natin. Amen. Sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, kalakasan, katarungan, pagmamahalan, pagmamalasakit at pagtatagumpay mula ngayon at magpakailanman. Maghari nawa ang kapayapaan sa bayang Pilipinas at sa buong sanlibutan. Araw-araw mong ipahayag ang aking banal na salita upang ang lahat ng makakita sa gawaing ito ay maligtas. Upang papurihan natin ang ating Amang si Yahweh ng buong puso at kaluluwa. Salamat po. Amen. Ito ang gawain na may pasasalamat sa Diyos kung tayo'y mananalangin at hihingi sa banal niyang pangalan. Masasabi natin sa ating mga labi, maraming salamat po, Ama. Banal na Espiritu, Panginoon Hesukristo, sa maganda ninyong kalooban. Mga anak,
Mga kapatid, kung mananalangin tayo sa Diyos, sabihin natin sa pangalan ng Ama at ng ating Panginoon Hesukristo at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Iwika natin sa ating mga labi ang 7 Amen. 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 At manalangin tayo ng 3 Ama namin bago matulog at paggising ng umaga. 4 na Ama namin. Kailangan may sound pag tayo'y nananalangin, para ang tinig natin ay makarating doon sa kataas-taasang langit mula sa trono ng ating Amang si Yahweh at ng ating Banal na Espiritu at ang ating Panginoon Hesukristo. Kailangan bukas ang ating puso, isip at kalooban upang dumaloy ang kanyang kapangyarihan. Kung karamdaman, kung anumang pagsubok ay agad niyang ipagkaloob sa inyo upang inyong mapagtagumpayan. Huwag kayong mahihiya sa ating Amang nasa langit pag kayo'y nananalangin ng 7 Ama namin sa araw-araw. Huwag naman kayong sosobra sa 7 at huwag naman kukulangin sa 7. Kailangan saktong 7 upang ito'y maging mabisa at makapangyarihan. Lilinisin niya ang lahat ng inyong karumihan at ang lahat ng inyong kasalanan. Sa isip, mata, bibig, puso at kalooban. Sapagkat ang ginagawa ninyong ito ang siyang nakalulugod sa kanyang harapan. Kaya mga kapatid, magulang, mga mahal na kaibigan, magbalik loob tayo sa ating Amang nasa langit. Sapagkat iyan ang ipinahayag ng ating puso, isip at kalooban. Salamat po Ama sa maganda ninyong kalooban. Patuloy po ninyong kahabagan at patawarin ang lahat ng tumatawag sa inyo sa banal na pangalan. Amang Yahweh, Banal na Espiritu, Panginoon Hesukristo, Ama ko, yan ang kanilang pangalan. Sa lahat ng nakakita ng bidyong ito, mag-like, comment, and share at mag-subscribe po tayo. Para ang susunod na video ay agad ninyong marinig, i-share natin ito sa ating mga mahal na kaibigan, kakilala, sa ating mother, father, sister, and brother upang sila man ay makasamba sa ating Diyos na buhay. Para ang pagpapala at biyaya sa loob ng inyong tahanan sumagana, siksik liglig umaapaw pa. Ito ang gawain na may pasasalamat sa Diyos. Halina kayo mga kapatid, lumakad tayo sa liwanag na patungo sa ating Amang nasa langit, sapagkat sa Kanya nagmumula ang lahat ng ating pangangailangan. Biyaya sa araw-araw, pag-asa, pagmamahal, kapatawaran at katarungan, pag-ibig at pagtatagumpay mula ngayon at magpakailanman. Binabasbasan ko kayo sa pangalan ng Ama at ng ating Panginoon Hesukristo at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 Ama, Banal na Espiritu, Panginoon Hesukristo,
Mahal na mahal po namin kayo. Kayo ang aming Diyos ang maghahari sa bayang Pilipinas. Salamat po Ama sa maganda ninyong kalooban at sa walang hanggang ninyong pag-ibig at pag-iingat sa amin. Salamat po. Amen. Mapuspos nawa tayo ng habag at kapayapaan at pagkalinga ng ating Amang si Yahweh na nasa langit. Siya ang ating Ama na paglilingkuran habang tayo nabubuhay at kung tayo sa makabilang buhay. Narito ang kanyang banal na salita, ang mabuting balita ng ating Panginoon Hesukristo. The Bible, ang karunungan ng Diyos, ang siyang nagbibigay liwanag sa mga taong nadimlan ng maling pagkilala sa dakilang lumikha. Sambahin natin ang ating banal na Espiritu at ang ating Panginoon Hesukristo, ang ating Ama ko, sa pangalan, Espiritu at katotohanan. Ang wika natin, Amen. Sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, kalakasan, katarungan, pagmamahalan, pagmamalasakit at pagtatagumpay mula ngayon at magpakailanman. Maghari nawa Ama ang kapayapaan, kasaganahan, pagmamahalan, pagbibigayan, pagmamalasakit, pag-ibig at katarungan. Mula ngayon, una ngayon at magpakailanman. Sa umagang ito, maraming salamat po Ama sa magandang umaga at sa maganda ninyong kalooban. Narinig natin ang talimhaga tungkol sa tusong katiwala, ilang pananalita mula kay Jesus, ang mayaman at si Lazaro. Ipamuhay natin ang salitang ito sa inyong isip, sa inyong puso at sa inyong kalooban upang tayo maging mapagpakumbaba na gawin natin ang lahat ng bagay ayon dito sa ating na tayo ay naririto sa lupang na ating kapahingahan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kung tayo makikinig ng kanyang banal na salita, kahit ulit-ulitin nyo yan sa ating gawain, huwag kayong matigas ang inyong ulo upang kayo'y matuto para hindi kayo mapahamak at makarating kayo sa kanyang paanan. Mula ngayon, una ngayon at magpakailanman. Sa lahat ng mga OFW na nariyan sa ibang bansa, hangad ko ang inyong tagumpay at mga biyaya na pinagkakaloob sa inyo sa araw-araw ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lagi tayong manalangin ng pitong Ama namin sa araw-araw. Ibuhos natin ang ating sarili sa pang-araw-araw na tayo'y laging manalangin. Huwag tayong titigil, sapagkat ito ang daan na tayo ay sumunod sa kanyang kalooban at ipadadama niya sa atin ang kanyang kagandahang loob. Tayo ay mga anak niya, marapat lamang na magbalik sulit tayo sa kanya, sa kanyang harapan. Ito ang gawain na may buhay
buhay at makatotohanan, ito ay isang pananambahan sa langit. Ang gawain ito, anuman ang inyong karamdaman at anuman ang inyong nararanasan ng mga pagsubok, manalig kayo ng may malinis na puso, may malinis na kalooban, at may malinis na isip. Alam nyo ba, kung tayo'y nananalig anuman ang inyong karamdaman, pag nagpahayag ang mabuting balita ang inyong lingkod, papasukin nyo ito at buksan ninyo ang inyong puso, ang inyong isip at ang inyong kalooban. Upang kayo'y maging ganap sa araw-araw na inyong pamumuhay. Ang gawaing ito ay magbibigay ng kapahingahan sa inyo mula ngayon at magpakailanman. Salamat sa Diyos na buhay, sapagkat lagi niyang dinirinig ang aking mga panalangin at ang aking gawain. Salamat po, mahal na banal na Espiritu. Salamat po, Panginoon Hesukristo. Salamat po, Ama ko. Salamat po, Amang Yahweh, sa magandang umaga na ipinagkaloob. Sa pangalan ng banal na Espiritu, ang lahat ay magsabi ng Amen.